Viral ang mag-asawa mula sa Davao na sina Lerma at Emerberto Bongabong dahil sa tiyaga nilang magtinda ng handicrafts. Kahit senior citizens na, araw-araw silang gumagawa ng macrame arts bilang kabuhayan. Ayon kay Nanay Lerma, 14 na taon na ang kanilang negosyo. Noon, 1980, nagtitinda po kami ng gulay. Tapos, 2005, medyo mahina ng bintahan namin. Nag-stop kami. Napunta kami dun sa bukid. Tapos, naisipan ko po na magawa na lang ako ng macrame para pang kabuhayan po. Madalas silang pumuesto sa tabi ng Davao Doctors Hospital at Mangkirohan sa Davao City mula 1:00 ng hapon hanggang 6:00 ng gabi. Bata pa lang, marunong nang gumawa ng macrame craft si nanay, kaya naturuan niya rin ang asawa. Maihahalin tulad ang macrame sa ganchilyo, pero mas matibay daw ito dahil kamay lang ang gamit nila at makapal na Japanese cord naman ang material. Nagsisimula silang gumawa sa umaga at madalas na natatapos ng madaling araw. Sa isang araw, nakakagawa sila ng 2 o 3 produkto. Kunting tiyaga, kunting tiis, kunting dasal para matapos. Cram lang yung mga kamay namin kuminsan. Lalo na pag mabasa yung kamay ko, kamay ng asawa ko, kami pong dalawa. Doble kayod ang mag-asawa, hindi lang para sa kanilang gamot sa diabetes, kundi pati rin sa dialysis ng anak nilang si Berto. Tinanggalan kasi siya ng trabaho matapos ma-diagnose na may chronic kidney disease. Malaki ang gastusin sa kanyang kondisyon dahil kailangan niyang magpa-dialysis ng 3 beses sa isang linggo. Minsan po, hanggang 2,000 lang po yung kita namin. Sa isang linggo, 2 beses lang po kami nagtitinda. Yung kita namin sa pagbibinta namin, budget yun hanggang sa Friday. Sa isang linggo, Martes at saka Biyernes lang po kami magtitinda. Simula mag-viral, nakatulong ito upang madagdagan ang kanilang benta. Nagpasalamat po ako sa kanila, bumili sa aming mga product. Masaya po ako dahil nagustuhan nila yung mga product namin. Nagpasalamat po ako lalo na para po may suporta po kami sa pang-araw-araw naming needs. Malaki rin ang pasasalamat nila kay Bea C., isang netizen na nakakita ng video nila. Ayon kay Bea, naisipan niyang mag-organize ng pasabay kung saan siyang nangongolekta ng online orders ni nanay at tatay. Hindi raw kasi masyadong marunong ang mag-asawa sa online process ng pagtanggap ng orders. Doon ko sinimulan na mag-post sa Facebook ko and then sa Facebook groups looking for other people who might be interested in purchasing para share kami sa shipping fee ka na. Doon ko na-realize and doon ako na-touch na ang dami palang tao na mabubuti yung loob, na willing to help. Hindi lang nila alam kung paano nila ipaparating or ipapadaan yung tulong nila. Ang message ko para sa mga madadaanan si tatay, sa kalsada man yan or sa social media, isang bagay or isang item man yung bilhin nyo, malaking tulong na yan. I-share nyo man lang yung post ni tatay para makita ng iba, malaking tulong din yan. Kasi hindi nyo alam kung sino yung mga pwedeng makakita at kung sino yung pwede pa nila maging customer. Maaaring tumulong kay Nanay Lerma at Tatay Emerberto sa pamamagitan ng detalyeng nasa screen.